Oof! Maka-pick up ng power kung okay pa talaga siya. So dito chinek ulit natin yung floating. I mean yung voltage niya 0.260 something. Ibig sabihin kumuha siya ng power kasi kanina 0.200. Parang ganun na yung floating voltage niya. So dito sinusubukan ulit natin na ano. Pakita ko ulit sa inyo. Sinusubukan natin na pitik-pitikin. So, para makita natin kung kumukuha talaga siya ng karga. 0.4 na siya ngayon. Ibig sabihin, kumukuha siya pa konti-konti. Pero hindi siya babangon kaagad. Yun ang isa sa nakikita ko. Dito pinapakita natin yung amp draw. Mababa yung kinukuha niyang amps. Papasok dun sa unit. And dito sa kasunod, post ko muna. Ito yung medyo nagpaisip sa akin. Nung medyo tumaas na yung voltage niya, mamaya makikita ninyo. Pumasok siya sa 0, pumasok siya sa 2 volts. 2 point something. Pero biglang nag-short circuit. Yung isang palatandaan ng short circuit, guys, biglang, ito medyo itinaas ko na rin yung amperes na yung tinatawag nating amperes injection. So 1.4 amps na yung ginamit ko dito. Pero pagdating dun sa part kung saan dumating na siya dun sa part na medyo malakas na yung voltage niya, biglang nag-short yung battery. Kapag kasi ganyan yung nangyari, nakikita nyo na yung naset mo na amps. Tapos biglang bumagsak si voltage dito sa taas yung 2.82. Isa lang ibig sabihin nun, nagsishort na yung battery mo. Pero hindi naman siya masasabing baliktad yung connection. Ibig sabihin, yun pa rin. Kung ano yung pinakita ko kanina, ganun pa rin siya. So tuloy natin. So dito nakita natin talaga na nagsishort, no. Pag binibitawan ko ganyan. So makapansin niyo tinatanggal ko tapos ginakabit-kabit ko. So dito napansin natin na medyo nagkaka-issues talaga siya. 3.3 pero shorted. Kita nyo ba? Itinas ko ng konti yung voltage pero shorted pa rin. And medyo may pumapasok na kuryente dyan. And mamaya makikita ninyo kung ano nangyayari. So dito tinanggal ko na yung connector, medyo bad trip na ako dyan. Kasi nakikita ko may problema talaga siya. Ito pakita ko sa inyo, 2.0, 1.9, and bumabagsak yan, guys. Pabagsak yun, mabilis niyang kinakain yung kuryente niya. I mean, yung pumapasok na kuryente, mabilis niya kinakain. So, medyo bad trip yan pag ganyan. Pag nakita niyo yung ganun, na bumabagsak yung voltage, lalo na kung may multi-tester kayo, mabilis na bumabagsak. Pakita ko ulit. 1.6 na siya ngayon. Tapos ang bilis niya bumabagsak. Isa lang ibig sabihin nun, may problema talaga yung baterya. So ito yung mga klase ng baterya. Pause muna natin. Ito yung mga klase ng baterya, guys, na pinagpilitan mong i-charge. Ito yung mga posibleng sumabog habang nasa charger. Kasi nga, may malaking issue na siya. May shorting na sa loob ng unit. Okay, sa loob ng baterya nyo, may nagsishort na. Yung amperes na ipinapasok mo sa kanya, i-consume niya yun. And habang tumataas yung karga na inilalagay mo, lalo siyang painit ng painit. So, yun yung isa sa mga mapapansin nyo. Pag sobrang init ng baterya ninyo, habang i-charge, yung hindi normal na init, tigilan nyo na. I-dispose nyo na yan. Kasi, isa yun sa mga magiging problema nyo sa hinaharap. Kasi, magiging sobrang stress ng baterya na yun. Doon siya pwedeng sumabog. So, yun yung isang palatandaan. Mabilis uminit habang nasa charger. Kahit wala kayong multi-tester. Tapos, sobrang bilis malobat. Na umiinit siya ng todo sa unit. Kahit na mababa yung load na nakalagay o yung coil mo. Hindi naman dapat, hindi malakas kumuha ng kuryente mula sa battery kasi maliit lang. Halimbawa yung coil. Pero umiinit ng todo. Yun ang isang malaking tatandaan nyo kasi malaking problema na yun pag sobrang bilis malobat. Tapos umiinit, ulitin ko, umiinit habang i-charge. Sobrang init. Yung pag minsan, pag i-charge mo, pag kinuha mo sa charger mo, halos hindi mo mahawakan. Or medyo, sabi nga natin, yung parang galing siya sa mod hub pagkatapos gamitin. Okay? Kasi stress na stress yun. Kapag nag-charge si baterya, usually, hindi dapat siya stress. Nag-charge siya eh. So, ang isang iniiwasan kasi ng mga manufacturers, yung
kapag i-charge mo sa baterya, si baterya mo, yung mag-iinit siya ng todo. So, ang mga charger natin ay hindi nakaset up ng gano'n na i-charge niya ng nai-stress yung baterya. So, isa yun sa palatandaan. Kapag inilagay mo sa charger, hindi dapat nai-stress. Pwedeng ma-stress siya sa paggamit mo sa unit. Pero pagdating sa charger, dapat normal lang yung init. Kasi nga, nakadesign siya o nakadesign yung charger para hindi pag-initin ng todo yung baterya. Okay? So, yun. Tuloy na natin to. So, dito pinapakita natin sobrang bilis pa rin bumagsak ng volts. No? So, dito, convinced na ako na may problema talaga si battery. No? And, ikinento ko nga ito kay John Mark. Ikinento ko to. And, tawang ako ng tawa dun kasi sabi niya, i-ano mo na, wag mo na gawin kuya, i-ano mo na lang yan, tapon mo na lang yan kasi gusto ko pang makapamuhay na maayos. Parang ganun. So, yun. Believe naman ako sa kanya kasi yung ibang user kasi, okay, pakita muna natin. Yung ibang user kasi, ipagpipilitan pa rin nila. Ipinapakita ko kasi dito guys, yung 18650 na battery kasi, pwede siya dyan. Pwede nating palitan yan dyan. Although mahirap siyang baklasin kasi nakasil na siya dyan sa loob. Okay? Nakasil yan guys. And pinapakiramdaman ko dito, yan kita niyan. Mainit yung pinakang ilalim niya. And tumawag yan ang attention ko. Sabi ko, tingin ko pwedeng mabaklas ito eh. Diba? So, proceeding tayo sa mga kasunod na video. Ito, susubukan nating tingnan nyo sa ilalim. Pwede rin kayo mag-check doon. Halimbawa, nagluloko yung E100 or E100i ninyo. Pwede nyo subukan ito. Pwede nyo baklasin siya. Iwas kayo sa matatalas na bagay kasi may hiwa yung goma niya. So, ganyan lang. Pop out. Parang ipapop out nyo lang siya. Nakasil naman yan. So, waterproof siya. So, isa sa mga nakita ko dito wala naman tayong nakitang kakaiba dito. Hindi siya pinasukan ng tubig or whatever na issue na nakikita ko. Walang tubig na pumasok dyan. Kasi kung meron, dapat may makikita tayong mga corrosion. So, dito, okay lang siya. Dapat makakakita ka dyan nung katulad sa taas. Yung parang mga kulay brown. So, dito, pasado ito. Malinis talaga yung area na yan. And, convinced ako na walang pumasok na tubig dyan. And dito, ipapakita ko lang ito saglit bago na matapos yung video natin. Bago matapos. Dito, tinetesting ko yung unit kung may response sa load. Ibig sabihin, chinecheck ko kung makikita niya yung coil niya or pag minsan kasi sasabihin ng unit no coil detected or hindi niya makikita yung coil na inilalagay sa kanya. So, chinecheck natin dito and may chance pa rin gumana si unit. And ipapakita nga rin natin sa mga kasunod na videos, sa mga kasunod na content natin, yung kung paano natin siya nilinisan. No? Actually, hindi ko na masyadong ginalaw yung mga PSN. Pag-usapan na lang natin yan next time. Tingnan lang natin to. So, dito, binuhay ko yung unit through RPS. No? And isang mapapansin nyo dyan, ba't biglang nag-68? Ano yung glitch? Sinecheck ko dito kung, ayan, kita nyo ba yung tweezer ko? Kung nakikita niya, nakikita naman niya. Kita nyo ba? Nakikita niya yung tweezer ko kapag sinecheck ko siyang ganyan. Tingnan nyo mabuti yung ohms. Ayan, 0.1. 0.1, oo. So, ibig sabihin, nakikita niya. No? And, nagkaroon ako ng pag-asa na pwede pang mabuhay ito at magamit. I mean, buhay naman na siya. Pwede pang subukang ikabit and pwede pang magamit. Yun nga lang, gaya ng sinabi ko sa owner, malaki ang chance na hindi na tumagal. Kasi nga, kasi hindi ko masyadong ginalaw yung ibang mga parts kasi posibleng magkalasan. And makikita nyo yun sa mga susunod na video natin, no? And yun, sana may naibahagi ako dito, no? And naipakita ko sa inyo yung mga pwedeng mga gawin sa mga unit nyo. And ingat na lang, no? Para sa mga nagre-repair lang halos itong video na to, pero at least may idea kayo kung ano yung mga posibleng makita ninyo sa oras na nagbaklas kayo ng mga ganitong unit na may problema tungkol sa pagkabasa, no?
So, subscribe kayo guys para sa mga ganitong klaseng videos, and maraming salamat pa rin dun sa mga sumusuporta sa mga social media platforms natin gaya ng Winsky, yung Daddy Bean 101 sa TikTok, pakipollow nyo. Meron din tayo dun sa Instagram, bihira mag-post. Pero usually tatlo tayo, Facebook, Reels, nagre-reels din tayo. Tapos yung YouTube natin and yung TikTok. Okay? So guys, ito po muli si Daddy Bean. Ingat kayo. Bye-bye. Oof!